Okay, magandang gabi sa inyo lahat diyan mga kabukid. So mayroon tayong balita na si Senator Bato de la Rosa ay isa sa mga chief police sa Davao City kung saan maganda ang pamamalakad nito guys. Pero sa nangyaring world-breaking record sa Davao City na halos ilang oras lang ay pinagpapalit-palit yung mga naka-assign sa DCPO. So, si Senator Bato malungkot sa mga nangyayari sa Davao City. Ginagawa nilang tolero. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung sino dapat iupo sa DCPO. So, pakinggan natin yung mga banat ni Senator Bato sa mga Abaloslos. Pakinggan natin guys. Ano pong comment ninyo na merong record-breaking na nangyari sa DCPO? Last time, tatlong city police chief pinangalanan po sa isang araw. Naging dating din po kayong hepe ng Davao City Police Office. Ano ang sapantahan nyo doon, sir? Ako'y nalungkot kasi bakit gano'n na lang ang treatment ng Camp Crame sa Davao City Police Office no, na parang ginagawa nilang tolero na hindi alam kung anong gagawin anytime merong mangyari magbabalasa parang hindi na alam kung sino ang dapat nilang iupo diyan. Well, samantalang ang liderato naman is immaterial na dahil the institution itself, the Davao City Police Office is a Hall of Famer. Kahit sino ilagay mong commander dyan, magaling na yung mga pulis dyan dahil hindi na nga yan sinasali ng PNP sa pagpipili ng mga best city police office sa mga unit competition sa performance dahil napakagaling ng Davao City Police Office. And yet ngayon, para bang tingin nila para bang kinalimutan nila yung record ng unit na yan na ginagano nila, laban bawi. Isipin mo, ang inappoint na city director, good for 4 hours lang. After 4 hours, pinalitan. Tapos yung pumalit, after 1 hour, pinalitan na naman uli. So, para bang, I don't know kung ako ang Davao City Police Office, ako malungkot talaga, ma-demoralize ako. Bakit ganito na lang kami kung itatar ng higher headquarters? Para bang we also deserve a fair treatment. Hindi dapat ganun-ganun nila lang na basta very demoralizing on the part of the police. Po. Lalo ng mga Davao City Police. Sir, di kasi magtatagumpay ang isa pong police community kung wala pong tulungan siyempre sa mga tao mismo at sa business sector. Ano ba ang dynamic, sir? Paano ba nyo binuo yung malapit na tulungan ng mga taong bayan, ng police at ng business sector? Noong experience nyo po na kayo po yung naging DCPO chief? Yes, yung kultura ng community policing ng Davao City Police ay kung ano yan, matagal na yan na kultura. Nagsimula pa yan noon pa. At ang remember ko yung panahon pa ni General Lapenia, tapos na sila si General Morente, General Coy, hanggang umabot na sa akin yung liderato. At ngayon, ang kuwan kasi dyan, sinusunod ng Davao City Police yung community policing doctrine na the police is the community is the police. Arabang walang segregation between the police and the community. Nagkaisa yan. Solid yan. Yung band ng police at ng community ay very strong. Iisa lang yan. So, hindi ka mahirapan magpulis ka dahil ang community mo very supportive to the police. At ang pulis naman ay mahal na mahal yung komunidad. Kung ang kanyang pag-serve and pagpoprotect ng komunidad ay parang ang kanyang siniserve and pinoprotektahan ay kanyang sariling pamilya. Ganun yung lakaran dito sa pagpupulis dito sa Davao City.
So napakaganda ang samahan, napakaganda dito sa komunidad, lalong-lalo na yung local government, ang city hall natin. So panahon pa ng Pangulong Duterte, nung siya ay mayor, ay talagang sobra-sobra kung makasuporta, talagang full out support sa ating kapulisan. Yun nga. So kung ganun ang ban, ganun kalakas, ay kapag ma-demoralize ang Davao City Police, ma-demoralize din ang Davao City community. Dahil isa lang yan sila eh. Isa lang yan sila. So ngayon, na-feel ng mga ng community na lumural yung police pero hindi makapag-complain dahil nga they have sworn to obey orders and without complaining. So ito ngayon, ang mga Davao City community, lalong-lalo na sa social media, makita mo yung kanilang hinagpis. Dahil nasasaktan rin sila sa nangyayari ng kanilang kapulisan. Isipin mo, one time, lahat ng 19 station commanders hinulsil na tinanggal at pinalitan ng bago. Bakit? Wala, yung 19 station commanders na yun, wala namang nagawang kabutihan. Puro na lang hindi sila wala, puro sila non-performing, parang ganoon ba? Ma-demoralize ka talaga kapag ganoon ang ginawa sa'yo. So ang sabi ng mga tao sa Davao is sana fair treatment lang sa ating kapulisan. Yan lang naman, they're taking the cudgels sa kanilang partner mga pulis, yung ating mga kababayan sa community ng Davao. Sana fair treatment lang, huwag naman para bang after all, Davao City Police is a part and parcel of the Philippine National Police. So Correct. dapat hindi na i-treat yan as iba, kundi anak nila yan. Anak nila yan, alagaan nila yung anak nila, hindi na itataboy-taboy o hindi nila parang i-treat nila na ibang tao. Parang ang trato ngayon, Sen, parang anak sa labas, no? Parang ganun, may discrimination eh. Parang iba ang dating eh. Ganon ang dating. Nakakalungkot dahil grabe ang hindi lang hindi sa porque taga Davao tayo. Grabe ang pagsusumikap ng mga pulis na ito para ma-maintain nila ang standard ng policing approach ng Davao City Police Office. Yung level of discipline, level of performance, ay nagkakaisa yan sila lahat. Magtulong-tulungan. Tapos ngayon, para na lang silang, alam mo na, yung treatment ba, nakaka-demoralize. Opo, Senador, dili ba ni siya murag pildigana kung sino po yung mga gumagawa ng matino, yun yung tinatanggal kasi yung for sure mayroon pang itong Davao City Police sa panahon po ninyo, naalala ko dati laging top ang Davao City Police Office, binibigyan pa nga ng parangal, tinaguri ang safest city ang Davao City nitong nakalipas lang na taon. Bakit wala tayong narinig sa iba pang mga lugar na hindi naging safest city na mga nagkakaroon ng balasahan? As I've said, pagdating sa bagay na yun, no, that is an internal sa kanila sa PNP, administrative routine nila. But then again, looking from the outside, kung ikaw ay lalo ako civilian ka na taga Davao City, iba talaga ang dating sa'yo. Iba ang dating sa mga pangyayari. Magiging suspicious ka, magdududa ka kung bakit ka ganito. Ganun na. You cannot blame the people of Davao City na if they feel or nagdududa sila na naging suspicious sila sa mga pangyayari ngayon. So, ayun guys, nakita nyo. Talagang nalungkot si Senator Bato dahil sa mga pangyayari sa Davao kung saan grabe yung focus nila dito sa Davao
Kahit ako, mga kababayan, mga kabukid, ay taga Davao City. So, mababait po ang mga pulis na kanilang tinanggal. Wala naman pong ginawang masama sa mga sinasabi ni Admar na pildigana. So, ibig sabihin, kung mabait yung mga pulis dito, tatanggalin. So, ang gusto pa nila gawin ay maging masama ang ilipat nila dito para maging masama ang Davao. Talagang nagpo-focus sila sa Davao at talagang sisirain nila ang Davao City na kung saan napakaganda, napaka-safety, at talagang malinis, napakagandang paligid, napakagandang ambience. So, pilit nilang sirain para sirain ang mga Duterte. Pero, hindi po bobo at hindi tanga ang mga taga Davao. So, yun lang. Talagang ginagawa nila ang lahat ng kaparaanan para lang masira ang mga Duterte family. So, kayo guys, kung anong napapansin nyo sa mga ginagawa ng mga tambangag, ng mga tambaluslos, ng mga abaluslos, pati lahat yata ng mga los-los, no? Pati si Hontiveros. So, yun. Salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutang i-subscribe, like at i-share ang video ito para sa mga kababayan natin hindi nakapanood. Peace!